Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-30 kabanata ng Exodo. Mula chapter 25 hanggang 37, iyon po ay tungkol sa tabernakulo ng Diyos. 28 at 29 ay tungkol sa mga pari, kasuotan ng pari, ang kanilang pagkakatawag at ang lahat pa ng tungkol doon. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa altar sa insenso na ilalagay sa templo. Pagkatapos ang langis na pampahid at ang insenso. Nabanggit po ang tungkol sa arko at maging ang luklukan ng awa. Pag-usapan po natin ang gintong altar, pagkatapos ay ang mercy seat. Nabanggit po ang tungkol sa luklukan naroon at maging ang pinakabanal na lugar. Pagkatapos ay nabanggit din po ang tungkol sa insenso. Ang pagkakasunod-sunod na nakalagay dito ay kakaiba at mayroon pong iba't ibang perspektibo tungkol dito. Kailangan po nating hingan ng tawad ang ating mga kasalanan. Iyon po ang ibig sabihin ng altar. Pagkatapos ang tinapay ay para sa mga tao, para kanilang kainin, at ang luklukan ng awa ay ang lugar kung saan tayo makakatanggap ng habag at biyaya ng Diyos. Ang mga kagamitan sa tabernakulo ay mula sa pananaw ng tao. Pagkatapos ang palangganang hugasan naman at ang mga insenso, ito ay mula sa perspektibo ng Diyos. Paano makakadulog ang tao sa Diyos? May mga kagamitan sa templo, ngunit iyon ay nahati. Paano makakagawa ng insensong altar? Para saan ang insensong iyon? Ang insenso ay nangangahulugan po ng pananalangin. Ang insenso ay ang panalangin ng mga santo, ng mga mabubuting tao. Sa atin pong pagdulog sa Diyos, sinasabi ng Diyos kung ano ang kanyang naiisip sa pamamagitan ng mga kagamitan na nabanggit dito. Halimbawa ay kung nais nating tumulog sa Diyos, una, dapat po tayong maghandog sa Kanya. Kailangang maghandog ng mga susunugin sa Kanya. Nangangahulugan po ito na sa ating pagdulog sa Diyos ay dapat mo nating hingan ng tawad ang ating mga kasalanan, magpasalamat sa Kanya at magpuri sa Kanya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating makitang palangganang hugasan.
Ang bawat kagamitan sa templo ng Diyos ay may kahalagahan. Pagkatapos ay nabanggit din po ang tungkol sa insenso na nangangahulugan ng atin pong mga panalangin. Sinasabi po ng Diyos sa atin at ituturo niya sa atin, sabi sa verse 2, gawin mo itong parisukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang at 0.9 na metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang piraso ng altar. Sa atin pong pananalangin sa Diyos, ang atin pong mga panalangin ay makakarating sa kanyang trono tulad ng insenso. At ang insenso ay nakalagay po sa altar ng insenso. At ang insensong ito ay nakakarating sa trono ng Diyos. Ang altar ay representasyon po ng tao. Kailangan po nating maging tapat. Dito nabanggit po kung gaano kataas dapat ang altar. Pinapakita po nito na ang atin pong pananalangin ay dapat na mas mataas kaysa sa kung anumang bagay. Ibig sabihin, ang atin pong pananalangin ay hindi dapat lugar kung saan tayo ay nagbibigay akusasyon sa ibang tao. Hindi po iyon lugar kung saan tayo mag-aakusa ng ibang tao. Ibig sabihin ay para po tayong kumikilos na katulad ng mga husgado. Ngunit ang ibig sabihin po na ng pananalangin ay para ipanalangin ang ibang tao. Iyon ay paghingi sa Diyos ng habag at biyaya para sa ibang tao. Ito ang aking natanggap habang sinisiyasat ang mga salitang ito ng bulay-bulay. Naniniwala ako na ang bawat sukat na nabanggit dito ay mahalaga. Iyon po ang pinakabanal na lugar. Sa atin pong pananalangin, dapat pong nakasara ang ating mga pintuan upang makapasok sa kaloob-loobang kwarto o kaya lugar kung saan natin makakatagpo ang Diyos. At sa kanyang pagkita sa atin, tayo ay kanyang gagantipalaan. Ito po ang posisyon ng altar ng insenso. At ang insensong ito ay nasa labas lamang ng tabing. Ito ang pinakamalapit na lugar sa pinakabanal na lugar. Kaya sa atin pong pananalangin, tayo ay pinakamalapit sa Diyos. Sa ating pananalangin, tayo ay lalong lumalapit sa Diyos. Sinasabi po natin na nasa labas lang iyon ng tabing. Sa Hebrew chapter 9,
Hebrew chapter 9, verse 3 hanggang 4. Ayon sa manunulat, ang insenso ay nasa loob ng tabing. Maalala po natin nang si Jesus ay naipako sa krus, ang tabing na ito ay napunit, ibig sabihin ay mas lumapit pa ang relasyon ng Diyos sa tao. At ito din po ang konsepto ng insensong nabanggit dito. Verse 7 at 8. Tuwing umaga, aayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ang mga pari, tayo, bilang mga lingkod ng Diyos ay dapat po tayong manalangin umaga man o gabi. Ganon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihanda niya ang ilawan, patuloy niya itong gagawin sa lahat ng iyong salinlahi. Dapat po tayong maging tulad ng mga hinirang na pari, umaga at gabi ay nagsusunog ng insenso, ibig sabihin ay nananalangin. Dapat po tayong dumudulog sa Diyos. Verse 9, huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniutos ko, huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin maging hayop, pagkaing butil o inumin. Dito, sinasabi po na hindi dapat sila maghandog o kaya ay magsunog ng mga susunuging handog. Makakadulog po ba tayo sa Diyos? Oo. Sa atin pong pagsasakripisyo at pagpupuri ay naluluwalhati po ang Diyos. Dapat po nating siyasatin ang nilalaman ng ating panalangin. Ang ating pong panalangin ay hindi po pag-aakusa. Nabanggit po dito ang konsepto ng tungkol sa altar. Sinasabi po ng Diyos kung paano tayo makadudulog sa Kanya. Sunod na talata, verse 11 hanggang 16.
ang prinsipyo ng buwis para sa templo. Verse 12, pagkuha mo ng census ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. Ang lahat ay dapat na magbigay ng pantubos sa kanilang buhay para sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagtupos sa lahat at kailangan pagbayaran ng tao ang pagkakatubos na ito. Ngunit ang kabayaran na ito ay mayroong takdang bilang. Para sa Diyos, ang lahat ay pantay-pantay. Hindi dahil mahirap ay magiging mas kaunti ang ibibigay o kaya mas mayaman ay mas malaki ang ibibigay. Para sa Diyos, ang lahat ay mahalaga at ang lahat ay pinapahalagahan ng Diyos, iniibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga kautusan na ito, ipinapakita ng Diyos kung ano ang kanyang naiisip, ano ang kanyang prinsipyo. Sunod sa verse 17 hanggang 21 ay tungkol naman po sa palangganang hugasan. Sabi sa verse 18, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito, ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan, pagkatapos lagyan mo ito ng tubig. Mayroon pong dalawang bagay na mahalaga dito. Ang tansong hugasan, ang palangganang hugasan ay nakalagay sa pagitan ng tabernakulo at ng altar. Iyon po ang unang bagay na makikita bago makarating sa tabernakulo. Mayroong palangganang hugasan. Nais po nating dumulog sa Diyos, hindi po ba? At makikita natin ang bagay na ito. Dapat po nating hugasan ang ating mga kamay, hugasan ang ating mga paa. Hugasan ang ating kamay at paa. At ano naman kung hindi natin mahugasan ang ating mga sarili? Iyon ay may kaakibat na kamatayan. Verse 21, kailangan mahugasan muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Mayroon pong proseso sa pagdulog sa Diyos. Kailangan nilang hugasan ng kanilang mga kamay at paa. Kung hindi, sila ay mamamatay. Isa pang bagay tungkol sa paghuhugas na ito, kung matatandaan po natin ang paggawa ng ilawan ay mayroon pong tiyak na sukat at tiyak na timbang.
Kung mapapansin po natin ay walang nabanggit na sukat para sa palangganang hugasan. Nangangahulugan po ito walang nabanggit na sukat. Pinapakita po dito na ang paglilinis ng Diyos ay walang sukat dahil ang kanyang paglilinis ay pangwalang hanggan. Dapat po tayong maging malinis. At tuwing nais po nating maglingkod sa Diyos, dapat po nating harapin ang bawat karumihan na ito. Sa unang mga taon ng atin pong iglesia, ay mayroon po tayo mga prophecy course, pagkatapos ay nakapagtatag po tayo ng mga guro at sila ay magaling pagdating sa pagtuturo. Pagkatapos ay nilagay po natin sila upang makapagturo. At lagi po nating sinasabi sa kanila na kung ang kanilang spiritual na buhay ay hindi maayos, maaari po nilang sabihin sa atin. Madalas sa atin pong paglilingkod ay sinisiguro po muna natin na tayo ay maayos. Pagkatapos maglingkod ay ginagawa na natin kung ano ang nais natin, ngunit alam po natin na ito ay hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kailangan po natin siyasatin ang ating mga puso dahil kung hindi ay tayo po ay aatakihin ng kaaway. Ito ay mga laban na dapat nating harapin. Ang mga palangganang hugasan na ito ay para sa mga pari. Kung sila ay maglilingkod sa harap ng Diyos, dapat silang malinis. Ang kanilang mga kamay at paa ay dapat na malinis. Sunod ay tungkol sa langis na pampahid at ang insenso. Verse 22 hanggang 33. Tungkol po ito sa mga kagamitan sa templo. Lahat po ng ito ay ang lahat ng mga kagamitan ay dapat nabasbasan o napahiran ng langis, banal na langis. Ang langis na ito ay napakahalaga. Ang langis na ito ang magiging hudyat ng kanilang pagkakatawag. Kaya naman itinuro ng Diyos kung paano gagawin ang langis na iyon.
kung sinabi ng Diyos na ang mga bagay ay dapat na magawa sa tiyak na paraan, dapat po nating maunawaan kung bakit niya nais na gawin iyon sa ganoong paraan. Ang myrrh ay mabango, ngunit hindi kaaya-aya ang lasa nito. Iyon po ang ginamit na pampahid kay Jesus nang siya'y namatay. Ang mga kagamitan sa templo ay dapat na mapahiran ng tiyak na mga langis. Nabanggit po ang cinnamon sa verse 23, pinakamainam na pabango, mira, kanela, mabangong tubo, at kasya. Ang kanela ay mayroong kakaibang amoy at pinapakita po nito o ang ibig sabihin po nito ay dapat po tayong maging mainam sa harap ng Diyos. Sunod ay ang mabangong tubo. Ang mga tubong ito ay nabubuhay sa maputik na lugar, ngunit sa kabila niyon ay nabubuhay ito ng maayos. Dapat po tayong magkaroon ng ganitong pagkakakilanlan. Sunod ay kesya. Ibig sabihin ay dapat po nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Pagkatapos nabanggit din ang langis ng olibo. Ang mga langis ay dapat na mayroon ito. Bakit po ang oil ay nangangahulugan ng banal na espiritu? Iyon po ang representasyon ng Diyos. Ang amoy ng myrrh, cinnamon, cane, acacia, at olive oil. At kung ito'y pagsasama-samahin, ay mayroon po tayong natatanging karanasan sa Diyos. Verse 34 hanggang sabi sa verse 32, wag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at wag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y banal at dapat igalang. Ang langis na ito, kung ang isang tao ay napahiran nito, ibig sabihin sila ay pinili o kaya hinirang ng Diyos. Kung kaya naman, nabanggit dito na hindi basta-basta itong gagamitin sa karaniwang tao. Nabanggit po dito ang magkakasindaming pabango ng ekstakte, onise, galbano at purong insenso. What are those?
Ang onise ay dinidikdik. Ang galbano ay isang katas mula sa puno. Ang insenso ay yari sa mga bagay na ito: estakte, onise, galbano at purong insenso. Kung ito ay naaamoy ng Diyos, siya ay malulugod. Ang amoy ng mirra sa iyong pananalangin ay maaaring ikaw ay maatake at ramdam ang sakit. Ito po'y mahalintulid natin sa mga panahon na sa ating pananalangin tayo ay tila nasasaktan. Tayo ay sasaktan sa ating pananalangin. Yun po ang amoy ng mga insensong nabanggit dito. Maaring hindi pa po natin maunawaan, ngunit ayos lang. Bawat 4 na taon ay babasahin po natin ang mga ito at muli nating pag-iisipan. Ito ay mga misteryo mula sa salita ng Diyos. Tinubos ng Diyos ang tao dahil nais niyang maging malapit tayo sa Kanya, ngunit maaaring hindi po natin alam kung paano tayo magiging mas malapit sa Kanya. At Kanyang sinasabi sa atin kung ano ang ating maaaring gawin, tulad ng kung paano sinabihan niya mga Israelita kung paano dapat sila maghandog sa Kanya, ano ang kanilang mga gagawin, ano ang kanilang pakakalinisan. Kung nais nating mas dumulog sa Diyos, dapat po tayong higit na manalangin. At sa ating pananalangin, hindi po dapat tayo nag-aakusa. Ang amoy po ng ating mga panalangin ay maging tulad ng insenso na mayroong masamyong amoy. Upang malaman din ng Diyos kung paano niya tayo matutulungan. Atin pong purihin ang Diyos. Dito po nagtatapos ang ating mensahe ngayong umaga. Asyo. What that falls hard after thee, a pure heart, that's what I long for.
Panginoong Jesus, pinapasalamatan ka namin ngayong umaga, ang bawat isa po sa amin. Kami ay dumudulog sa iyo, O Diyos, sa iyong luklukan ng awa. Amin pong ibinibigay sa iyo ang aming panalangin, ang aming pagpupuri, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin sa Diyos. Tayo po ay mangusap sa Kanya. Lahat po tayo ay makasalanan, ngunit dahil sa Diyos, tayo ay Kanyang tinulungan. Tayo ay Kanyang tinanggap at siya ay tayo nabigyan ng pagkakataon na dumulog sa Kanya. Tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Tayo ay magpasalamat sa Kanya. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa bawat isa sa amin. Araw-araw, Diyos, kami ay dumudulog sa iyong templo, mga kapatid na nanonood online o on-site. Amin pong ibinibigay ang aming sarili sa iyo, ang aming mga panalangin, ang aming pagpupuri. Naway mapapurihan ka, O Diyos. Ang amin pong mga buhay, naway maging mabangong samyo at kaloob sa iyo. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Tayo po ay inaasahan ng Diyos. Ngunit tayo po ba, naroon po ba ang ating pananabik na maranasan ng Diyos? Bago ang luklukan ng awa, naroon ang patotoo ng Diyos kung saan natin siya makikita. Tayo po ay manalangin sa Espiritu at atin pong katagpuin ng Diyos. Naway ang panalangin po natin ay making tulad ng mabangong handog sa Diyos. Maaari po kayong manalangin. Panginoon, sa iyong luklukan ng awa, ang nais mo ay makita kami at makatagpo kami. Kami, O Diyos, ay dumudulog sa iyo. Naway ang aming panalangin ay maging tulad ng insenso. Panginoon, kami ay nananabik sa iyo. Ang nais namin ay ang makita ka at ang makatagpo ka. Panginoon, nais naming madama ang iyong presensya. Bigyan mo kami, O Diyos, ng ganitong uri ng pananabik sa iyo. Panginoon, ang nais namin ay ang makapiling ka. Panginoon, sa amin pong mga buhay, napakaraming hindi ka aya-ayang samyo mula sa amin.
bago pa man kami dumulog sa iyo, ay dapat naming linisan ang aming mga kamay at paa dahil kundi kami ay mamamatay. Panginoon, sa aming pagdulog sa iyo, narito ang maraming mga bagay na hindi namin nagagawa para sa iyo. Bago pa man tayo makadulog sa presensya ng Diyos, atin pong linisan ang ating mga kamay at paa. Malinis mula sa mga kasalanan. Mga bagay na alam po ninyong hindi kalugod-lugod sa Diyos, takot, kasakiman, galit, pagnanasa, aking natanggap mula sa Diyos na ilang-ilan sa atin ay tayo ay napapadumi dahil sa ating mga pagnanais ng kalamnan. Tayo po ay malinis at tayo ay dumulog sa Diyos. Let your cleansing power flow, Lord Jesus, come in this place. Panginoon, ikaw ang buhay na tubig. Panginoon, sa iyong inilaan na hugasan, iyon ay walang tiyak na sukat na nangangahulugan na ang iyong paglilinis ay walang katapusan at walang hangganan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Kami ay dapat na dumulog sa iyo ng may dalisay na puso, dalisay na mga paa at kamay. Ngayon, tayo po ay pumasok sa Espiritu ng Diyos at hayaan po natin na ating matanggap ang kanyang banal na Espiritu. Panginoon, naway pakalinisan mo ang aming mga paa at kamay, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan na hindi ayon sa iyo. Naway ang iyong banal na dugo at tubig ang siyang luminis sa amin. Panginoon, linisan mo ang bawat isa sa amin, ang iyong banal na Espiritu ang siyang luminis sa amin.
Panginoon, maraming salamat sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat sa iyong banal na tubig. Take my life, draw me up to you. No, 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 no. Worship you, my King. Lord, may your will be done. Holy Spirit, come, come and reign in me. I give my life a living sacrifice. Na 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 na, King. Down in you, Holy Spirit, come, come and reign in me. Ang Diyos ay ang ating Ama sa langit. Ang mga anak na ito mga anak ng Diyos ay dapat na tumakbo sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay makadulog tayo sa Kanya. Maaring ang tingin po natin sa ating relasyon sa Diyos ay para bang trabaho, ngunit kung tutuusin, dapat po tayong maging dalisay sa ating pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay mas maging mas malapit sa Kanya. Ang insenso sa Biblia ay nangangahulugan po ng ating panalangin.
Atin pong siyasatin ang ating mga puso ngayong araw. Atin pong itaas ang level ng atin pong pananalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos na kami binigyan mo ng pagkakataon na malinis. Verse 36, dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaban ng tipan. Sa toldang tipanan, ituring mo itong ganap na sagrado. Tayo po ay manalangin. Atin pong ipinalangin ang ating ugnayan sa Diyos. Dahil papalapit na po ang ating Purim, sino po dito ang nais na makatanggap ng katagumpayan? Kung ang inyong kapanganakan ay mula Enero hanggang Abril, atin pong ipanalangin ang ating acting crew na naway walang magkaroon ng sakit, walang mga aksidente. Kung kayo po ay pinanganak mula Mayo hanggang Agosto, atin pong ipanalangin ang mga bagong dadalo sa ating iglesia. At kung kayo naman ay mula Setyembre hanggang Disyembre, atin pong ipinalangin ang mga nasa simbahan. Ang ating buong pamilya ay makakaranas ng katagumpayan. Tayo po ay manalangin. Sa atin pong pananalangin, sa amin pong pananalangin, O Diyos, naway samahan mo kami, naway makarating sa iyo ang bawat naming panalangin, at naway matuwa ka sa amin at malugod sa amin. Ang lahat ng mga bagong kapatiran na aming maiimbita, sila ay makatanggap ng kaligtasan. Ang lahat ng mga kapatiran ay makakaranas, O Diyos, ng pagbabago mula sa pagkatalo hanggang sa pagkapanalo. Naway maibigay, O Diyos, ang nararapat na pagpupugay para sa iyo.
tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoong Jesus, kami ay nagpupuri sa iyo, binigyan mo kami ng daan. Lahat kami ay dapat na humarap ng kamatayan. Nais naming dumulog sa Diyo, o Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang bawat isa na nakatanggap mula sa Diyos. Ay inyo pong ibibigay ang inyong buhay, pupurihin siya, at magkaroon ng banal na pagkakatawag. Ang ating pong Diyos ay dakila. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Ang ating Diyos ay nasa langit. Tayo ay kanyang mga anak. Naway mapanaliti po natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay magpuri at patuloy na makatanggap ng buhay. Mabuhay ayon sa puno ng buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayong lahat. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.